Okay, magandang araw po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, special po dyan sa BARM area. Ngayon na papag-usapan po natin itong BARM parliamentary election na kung saan may iilan po sa ating mga congressmen na hindi pabor sa House Bill number 11144 na naglalayong ma-extend ang BARM parliamentary election. Kabilang dito sila Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro at Representative Mujib Hataman. Tara guys, panoorin po natin. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Representative Arlene Brosas of the Gabriela Party List to explain her vote. Congresswoman Arlene Brosas, you have 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this representation votes no to House Bill number 11144, House Bill 11144, which seeks to reset the first regular elections in the Bangsamoro region in Muslim Mindanao, BARM, from 2025 to 2026. The schedule for the first regular election of BARM was first mandated in Republic Act number 11054, or the Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which was approved on July 27, 2018 and ratified by BARM voters in 2019. This law clearly stated that the first regular election would be synchronized to the 2022 national elections, while the COMELEC, through Bangsamoro Electoral Office, shall determine how the election shall be conducted. However, the first regular election was postponed under RA 11593 in 2021 to synchronize with the 2025 national and local elections. In both laws, there is an intent to align the parliamentary elections to the national and local elections of the Philippines. This intent also finds basis under the 1987 Philippine Constitution and reiterated by the Supreme Court when it recognized that the synchronization of the national and local elections is a constitutional mandate. The exclusion of Sulu as part of BARM does not also preclude BARM to hold its first regular election in 2025. The Supreme Court, after issuing its decision, has stated that its ruling is immediately executory and acknowledged that the upcoming 2025 BARM elections cannot be postponed. It has been at least 5 years since the Organic Law for BARM was ratified in a plebiscite by the Moro people, and 3 years since the first regular election was extended. Since then, the COMELEC has tallied over 68.6 million registered voters for the 2025 national, local, and BARM parliamentary elections. There are more than 100 individuals and 8 political parties who have formally declared their intent to seek seats in the regional government of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARM. Ready na pong bumoto ang mga botante at meron na ring mga taong ready na maboto. Sa pagpapatagal ng pagsagawa ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM, inaalis ang karapatan ng mga Moro na pumili ng kanilang liderato. Napaka-importante po para sa mga Moro ang karapatan nilang bumoto and their right to self-determination. It is high time that the leaders of BARM be elected by the very people who comprise this region and not by the Executive Department in an interim capacity. Dahil dito, Gabriela Women's Party reiterates its no vote for the passage of House Bill number 11144. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, may we now recognize the Representative Franz Castro of the ACT Teachers Party List to explain her vote. Congresswoman Franz Castro, you have 3 minutes. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Nirerehistro ng kinatawang ito, Mr. Speaker, ng ACT Teachers Party List ang botong no sa panukalang ipagpaliban ang 2025 BARM parliamentary elections. Naniniwala ang kinatawang ito na dapat manaig ang boses ng mamamayang Bangsamoro at hindi bigyan ng premium ang kabagalan ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso sa paglalatag ng mga requisitos ng halalan, gaya ng decommissioning at voters education.
Una, lumalabag ang pagpapalibang ito sa diwa ng titik ng Republic Act 11054 or yung Bangsamoro Organic Law or yung BOL na pinagtibay mismo ng mamamayang Bangsamoro. Malinaw na minandato nila sa pamamagitan ng BOL na dapat ganapin ang unang regular na halalan sa 2025. Sa anumang postponement ay tuwirang paglabag sa demokratikong hangarin ng Bangsamoro na pumili ng kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng halalan. Sinabi nga po ng isang kasapi po ng Bangsamoro o member ay parang 2 dekada na hindi na-exercise ng ating mga kababayang Moro yung kanilang right to suffrage mula pa nung panahon ni GMA. Ikalawa, nabigyan ng Bangsamoro Transition Authority or ng BTA ng pinalawig na transition period hanggang 2025. Sapat na dapat ang panahon para makumpleto ang kinakailangang mga mekanismo sa pamamahala at paghahanda para sa regular na halalan. Isang admission of failure ang isa na namang postponement pag-aming hindi natupad ang mandatong ipinagkatiwala sa kanila. Ikatlo, ang mga binanggit na dahilan para sa postponement tulad ng hindi pa pagkumpleto ng decommissioning o hindi pa tapos na transition programs ay dapat magsilbing challenge para pabilisin ang prosesong ito sa halip na gawing dahilan para ipagpaliban ang halalan. Hindi po pwede na gagawing dahilan pa ang kakuparan o kaya foot dragging na pamahalaan para ibitin sa ere ang mga karapatan ng ating mga mamamayang Moro. Sino ang lugi at sino ang mapapahamak doon? Ikaapat, magtatakda ito ng masamang halimbawa at mapanganib na president ng paulit-ulit na pagsuspinde sa demokratikong karapatang bumoto ng mamamayang Bangsamoro. Isa ito anyo ng pagkakait ng karapatan at sumasalungat sa mga prinsipyo ng demokratikong representasyon at pagpapasya sa sarili. Sa katunayan, Ginoong Speaker, bad example ito para sa buong bansa. At hindi lang sa Bangsamoro, dahil ano ang makakapigil sa Kongreso at Pangulo na isuspend ang national elections sa pretext na mayroong hindi nagawang rekisito. Halimbawa, ay kulang ng budget na palaging ang nangyayari o may hindi na procure na kagamitan o hindi malunsad na training. Ikalima, hindi dahilan ang exclusion ng Sulu at decision ng Korte Suprema sa province of Sulu versus Senate. Ang Korte Suprema mismo ang nagsabi, constituents of each of the province and cities composing of ARMM must be given the freedom to exercise their rights to suffrage and local autonomy as guaranteed by the Constitution. Hindi lang ito patungkol sa probinsya ng Sulu, bagkus tinutukoy nito ang kabuuang Muslim Mindanao. Malinaw sa makatuwid na nakaangkla ang desisyon ng layuning matuloy ang unang halala ng BARM sa 2025. Kukontra tayo sa layuning ito, ibibitin natin ang isa pang taon ang karapatang bumoto at kalayaan sa otonomiya ng mga mamamayang Bangsamoro. Panghuli, Ginoong Speaker, maaring humantong ang pagpapaliban ng eleksyon sa lumalalim na pagkadismaya ng mamamayang Bangsamoro, posibleng destabilisasyon, pagpapahina ng mga demokratikong institusyon, buhat sa pagpapalakas ng mga dinastiya sa rehiyon at pagkawala ng tiwala sa proseso ng kapayapaan. Alalahanin natin na ang legitimacy at accountability ng political leaders ay nabubuo sa pamamagitan ng halalan. Mas mainam na halal at hindi lamang appointed ng Pangulo ang mga namumuno, kaya marapat lamang na ituloy ang halalan. Matagal nang naghihintay ang mamamayang Bangsamoro para marinig ang kanilang boses, para sila mismo ang magtakda sa pamamagitan ng pamahalaang kanilang pinili ang kanilang kinabukasan at bunga ng dekadang pakikibaka nila para sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ang batas na nagtatakda ng una at mga regular na halalan, ang mekanismo ng pagpili nila ng sariling pamahalaan. Sa mga kadahilanang ito, Ginoong Speaker, hindi no ang boto ng kinatawang ito ng ACT Teachers Party List. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Thank you very much, Majority Leader. Mr. Speaker, may we now recognize
the Honorable Representative Mujib Hataman of the Lone District of Basilan to explain his vote. Congressman Mujib Hataman, you have 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahigit isang buwan ang nakalipas ng unang inihain sa ating bulwagan ang panukalang ipagpaliban ang nakatakdang unang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahaba ang kasaysayan ng laban ng Bangsamoro para sa tunay na pagpapapasya sa sarili o right to self-determination, Mr. Speaker. Kasama tayo para sa malaking bahagi ng kasaysayan na yon. Kaya nga nung una kong nabalitaan ang panukala, aaminin ko ang unang pumasok sa isip ko, ang unang naging instinct ko ay ang pagtutol dito. Gayunpaman sinikap kong maging bukas, kaya nga nang nagpahayag tayo sa publiko nung mga panahong yon, naging mahinahon at nanawagan. Ang sabi natin, anumang pagtatangkang ipagpaliban ang halalan dapat nakabatay sa malawakang konsultasyon ng ating mga kababayang Bangsamoro. Dapat malinaw na sinusunod ang tinig ng karaniwang mamayang Moro. Hindi ito dapat pinagdidesisyonan ng ilang tao lamang sa loob ng mga de-aircon sa silid sa ating bulwagan. Ngayon, mahigit isang buwan na ang nakalipas, malinaw naman siguro sa lahat, walang naging malawakang konsultasyon at inamin na ho ito ng sponsor ng tinanong ni Congresswoman Brosas nung panahon ng debate dito sa plenaryo. Hindi nakuhanan ng sentimento ang populasyon ng ating rehiyon. Walang naging pagtitipon ng mga batayang sektor. Kung pagbabatayan ang mga lumabas na pahayag at resolusyon, Mr. Speaker, mga kasama, ang totoo pa nga mukhang tutol ang nakakarami sa ating mga kababayan sa pagpapaliban ng halalan. Isa lamang ito sa mga kadahilanan ng boto ko sa panukalang batas na ito, Mr. Speaker. Bukod dito, maunawaan sana ng lahat ang mas malawak na implikasyon ng pagpapaliban ng halalan. Kung hindi ito matutuloy, madidesynchronize ang BARM election at ang pambansang halalan. Hindi sila magsasabay. At kung mangyayari ito, babalik ang feudal na sistema kung saan kayang diktahan ng mga makapangyarihan sa Maynila ang takbo ng halalan sa Bangsamoro, na siya namang susuklian ng command votes ng mga magwawagi pagdating ng pambansang eleksyon. Babalik tayo sa siklo ng pagkapit sa pangyarihan ng ilang personalidad at angkan. Bubuksan na naman natin ang pinto para maghari ang transaksyonalismo at patronage politics. Alam ko, Mr. Speaker, mga kasama, dahil dumaan tayo sa sitwasyong ito at nairaos na natin, nasolusyonan na natin. Tandaan natin nung panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, bago mag-2013, hindi synchronize ang halalan sa ARMM at ang pambansang halalan. Itinalaga tayo bilang OIC Governor, pagsapit ng 2013, ang sabi natin, huwag na kayong umasa na susubukin kong kumapit sa kapangyarihan. Dapat tumuloy ang halalan. Mas mahalaga, sumulong tayo sa yugto kung saan sinasalamin ng pamahalaan ang tunay na tinig ng taong bayan at ng mamayang Moro. Mas mahalaga ang demokrasya. Mas mahalaga ang progreso. Mas mahalaga ang kinabukasan ng Bangsamoro. Mr. Speaker, mga kasama, desynchronizing the elections again would be a long step backward in the journey of the Bangsamoro towards strengthening our institutions and becoming a more mature democracy. Not to mention, Mr. Speaker, that desynchronizing the BARM election, a form of local election, with the national election clearly violate the Constitution. Sinabi ito ng Korte Suprema noong 2011 sa kaso ng Kida versus Senate of the Philippines. Kauna-unahang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakatakda sa Mayo 2025. Mr. Speaker, makasaysayan ito. Dekadang pag-aaklas, pagsasakripisyo at negosasyon ang pinagdaanan nito. Nakasaad ito sa batas, nakasaad sa Bangsamoro Organic Law, na siya ring dumaan sa mahabang debate, talakayan at politikal na laban dito sa ating bulwagan. At higit sa lahat, dumaan ito sa plebisito. Kung i-postpone ang halalan, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin? Ano na lang ang masasabi ng lahat ng sumuporta at tumulong, lahat ng nagtrabaho para sa kapayapaan? Ano ang ibubulong ng mga multo na mga nasawi sa hidwaan? Hindi kaya sasabihin nila, ang tagal nating ipinaglaban, tapos kapag nandyan na ang eleksyon, kapag nandyan na ang pinakasagisag ng ating sariling pagpapasya, sasabihin natin hindi tayo handa. Marami nang naghain ng kandidatura, Mr. Speaker, mga kasama.
mga partido politikal na patuloy ang preparasyon. Ramdam ko na rin ang pananabik ng aming mga kababayan para bumoto ng mga pinunong sasalamin sa kanilang mga hadikain. Naglabas na ng resolusyon ang partido at ng MILF ng BARM. Umaapila sila na ituloy na lang ang halalan. Ako na sa kabilang panig nila ng pagdating sa politika ay sumasang-ayon dito. Sagrado ang eleksyon, dapat matuloy ang eleksyon sa Mayo ng 2025. Sa mga kadahilanang ito, Mr. Speaker, mga kasama, tumututol ako sa panukalang batas na ipagpaliban ang BARM elections. Maraming salamat. Wassalam. Yan po ang pahayag ng ilang mga mamahal nating mga congressman na kung saan ay tutol po sila doon sa House Bill number 11144 na naglalayong ipagpaliban ang BARM parliamentary election. So, kayo na po ang bahala. I-comment nyo kung alin kayo sa dalawa, pabor ba o hindi. Maraming salamat po sa panonood.